Ibigay mo sa kanya ang singsing mo, Althea. Hindi nararapat ang isang baog at magnanakaw sa pamilyang ito. Malamig na utos ni Doña Pilar sa gitna ng hapagkainan habang nakatayo sa tabi ni Gabriel ang kalaguyo nitong si Selina. Sa hawak na bag ni Althea, naroroon ang ultrasound ng kanyang kambal isang Regia. Long akala niya magliligtas sa kanyang kasal, ngunit naging hudyat pala ng kanyang pagkatapon. Sa harap ng buong pamilya Villarreal, dun niya nalaman na ang 6 na taon niyang sakripisyo ay walang halaga kumpara sa isang kasinungalingan. Napakalalim ng katahimikan sa Marang, yang silid kainan ng mga Villarreal sa Cebu. Ang mahabang lamesang gawa sa mamahaling kahoy ng Nara ay puno ng mga piling putahe para sa pagdiriwang ng kanilang ika-5 anibersaryo ng kasal. Ngunit walang kahit sinong nagtangkang humawak ng kubyertos. Ang mga kamag-anak ni Gabriel na dumalo ay nanatiling tahimik, ang ilan ay nakayuko, samantalang ang iba naman ay may halong panghahamak ang tingin kay Althea. Nanginginig ang mga daliri ni Althea habang nakakapit sa strap ng kanyang lumang leather bag. Sa loob niyon, nakatago ang isang puting sobre mula sa Cebu Maternity Hospital. Nung umagang yon, habang umiiyak siya sa tuwa sa klinika ng doktor, narinig niya ang pinakamagandang balita sa kanyang buhay. Maganda ang tibok ng puso ng 2 sanggol at kambal ang kanyang dinadala. 6 na taon. 6 na taon siyang umiyak tuwing gabi. Tiniis ang mga mapang-aping salita ni Doña Pilar tungkol sa kanyang tuyong sinapupunan at isinuko ang kanyang marangal na karera bilang YARS o chief nurse upang maging isang masunuring asawa. Akala niya sa araw na ito matatapos na ang kanyang paghihirap. Akala niya sa wakas ay tatanggapin na siya ng pamilyang ito. Ngunit ang lahat ng iyon ay gumuho sa isang saglit. Bakit ka tumahimik, Althea? Muling sumabat ang tinig ni Doña Pilar na mas lalong naging matalas dahil sa mga gintong alahas na kumikinang sa kanyang leeg at kamay. Inihagis niya ang mukmakapal na folder sa ibabaw ng lamesa malapit sa plato ni Althea. Heto ang mga bank statement mula sa foundation ng ating pamilya. 10 milyong piso ang unti-unting nawala sa loob ng nakalipas na 6 na buwan at lahat ng yon ay inilipat sa isang pribadong account na nakapangalan sa iyo. Huwag mo kaming lokohin sa maamong mukha mo. Hindi ko po ginawa yan, Doña Pilar, mariing sagot ni Althea. Kahit na pakiramdam niya ay unti-unting nauubos ang hangin sa kanyang dibdib. Tumingin siya kay Gabriel, ang lalaking nangakong magtatanggol sa kanya sa harap ng altar. Gabriel, magsalita ka naman. Alam mong wala akong kinalaman sa perang yan, ni hindi ko nga hawak ang mga passbook ng foundation. Ngunit hindi tumingin si Gabriel sa kanya. Nanatiling nakapako ang tingin ng kanyang asawa sa baso ng alak. Nang mag-angat ito ng mukha, walang kahit anong init ng pag-ibig sa kanyang mga mata. Lamig at pagod lamang ang naroroon. Mabuti pang pirmahan mo na ang annulment papers, Althea. Malamig na sabi ni Gabriel. Pagod na akong makita kang laging pinagmumula ng gulo sa bahay na ito. At ngayon, napatunayan pa nating magnanakaw ka. Wala kang silbi bilang asawa. Hindi mo man lang ako mabigyan ng anak tapos ganito pa ang isusukli mo sa pamilya ko. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Selina habang marahan itong hinahawakan ang braso ni Gabriel. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo, Gabriel. Isipin mo na lang ang anak natin, ang tagapagmana ng pamilya Villarreal. Hinaplos ni Selina ang kanyang patag, panamang tiyan 1 kilos na tila sinadyang gawin upang saksakin ang natitirang piraso ng puso ni Althea. Si Selina ang magdadala ng unang apo ko. Dugtong ni Doña Pilar na may halong pagmamalaki. Isang tunay na Villarreal, hindi tulad ng isang galing sa mahirap na pamilyang tulad mo, na walang alam kundi ang manglimos ng utang na loob. Tiningnan ni Althea ang dokumentong nakalatag sa kanyang harap. Ang kasunduan sa annulment ay nagsasaad na isinusuko niya ang lahat ng karapatan sa anumang ari-ariya ng pamilya Villarreal at aminin ang kasalan ng hindi niya kailanman ginawa kapalit ng hindi pagpapasampa ng kasong sibil. Isang perpektong bitag. Kung pipirmahan niya ito habang buhay siyang mamumuhay na may mansa ng kahihiyan
at ang kanyang mga anak ay lalaking walang pangalan at danggal. Dito naramdaman ni Althea ang isang kakaibang lakas na gumising sa kanyang kaibuturan. Hindi na ito ang Althea na takot sa galit ng kanyang biyenan. Hindi na ito ang Althea na laging yumuyuko upang mapanatili ang kapayapaan sa pamilya. Siya ay isa ng ina. At ang isang ina ay hindi kailanman papayag na ang kanyang mga anak ay ipanganak sa ilalim ng anino ng kasinungalingan. Dahan-dahan siya tumayo. Ang kanyang likod ay tuwid. Ang kanyang paningin ay matalim na nakatitig sa 3 taong nasa kanyang harap. Walang kahit isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang mga mata. Hindi ko pipirmahan ang papel na ito. Malinaw at buong giting na sabi ni Althea. Ang boses niya ay hindi sumigaw. Nulit taging sapat ang lakas nito upang patahimikin ang buong silid. Hindi ko pipirmahan dahil wala akong ninakaw kahit isang piso mula sa inyo. At hindi ko aaminin ang isang kasala nang kayo mismo ang gumawa para lang maitapon ako. Lakas ng loob mong magmatigas, sigaw ni Doña Pilar sabay hampas sa lamesa. Mga guards, ilabas niyo ang babaeng ito. Huwag niyo siyang papayagang magdala ng kahit anong gamit na binili ng perang Villarreal. Bago pa man makalapit ang mga gwardi, hinawakan ni Althea ang kanyang kaliwang kamay. Marahan niyang hinugot ang gintong singsing sa kanyang daliri. Ang singsing na sumisimbolo sa 6 na taong impyerno na itinuring niyang paraiso. Iniitsa niya ito sa ibabaw ng lamesa. Ang tunog ng ginto na tumama sa mamahaling nara ay umalingaw-ngaw sa buong silid bago ito huminto sa tapat ng baso ni Gabriel. Sa inyo na ang singsing na yan. Mas pinalamig pa ni Althea ang kanyang boses habang nakatingin ng diretsyo sa mga mata ng kanyang asawa. Kasama ng lahat ng dumi kasinungalingan at kahihiyang bumabalot sa pamilyang ito. Mula sa araw na ito, wala na akong utang na loob sa inyo. Kinuha niya ang kanyang lumang bag, ang tanging bagay na dala niya noong pumasok siya sa bahay na ito 6 na taon na ang nakalipas. Sa gilid ng pinto, nakita niya ang kanyang lumang maleta na sadyang inihanda na ng mga katulong sa utos ni Doña Pilar. Walang lingon-likod na naglakad si Althea palabas ng mansyon habang ang mga gwardya ay nakabuntot sa kanya na tila ba isa siyang kriminal. Nang bumukas ang malaking pinto ng mansyon, sumalubong sa kanya ang madilim na gabi ng Cebu at ang malakas na buhos ng ulan. Ang ulan na tila nakikiramay sa kanyang galit, ngunit kasabay nito ay naghuhugas din sa lahat ng sakit na kanyang tiniis. Ang mga gwardiya ay walang awang itinulak ang kanyang maleta sa labas ng gate at ang malaking bakal na pinto ng mga Villarreal ay sumara ng may malakas na kalabog. Nakatayo si Althea sa gilid ng kalsada, basang-basa ng ulan habang ang gulong ng kanyang lumang maleta ay nakalubog sa putik. Tumingin siya sa huling pagkakataon sa nagniningning na mansyon na dati niyang tinawag na tahanan. Marahan niyang ipinatong ang kanyang palad sa kanyang basang tiyan kung saan ligtas na nagtatago ang kanyang 2 sanggol. Pangako paluluhudin ko kayo sa harap ng aming dangal. Bulong niya sa gitna ng unos habang ang kanyang mga mata ay naglalagablab sa determinasyon na hindi kayang patayin ng kahit anong bagyo. Ang tunog ng mabilis at mabibigat na yabag sa basang semento ng pantalan ay parang tunog ng paparating na hatol sa gabi. Sa ilalim ng malamlam na dilaw na ilaw ng post, mabilis na naglalakad si Althea habang hila-hila ang kanyang lumang maleta. Ang ulan ay hindi pa rin tumitigil, ngunit hindi yon sapat na dahilan upang magmabagal siya ng hakbang. Nais niyang makalayo sa Cebu sa lalong madaling panahon. Bago pa man siya makalapit sa takilya ng barko, 2 pamilyar na anino ang humarang sa kanyang daan. Sila ang mga gwardiya ni Doña Pilar. Mrs. Althea, sandali lang po. Hinarang siya ng mas nakatatandang gwardiya. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. May utos po si Doña Pilar. Lahat ng gamit na pagmamay-ari ng pamilya Villarreal ay kailangang maiwan dito. Kasama na po ang inyong telepono at mga credit card. Napakapit ng mas mahigpit si Althea sa strap ng kanyang bag.
Alam niya ang ibig sabihin nito. Nais siyang iwan ni Doña Pilar na walang kahit isang daan para humingi ng tulong o makatawag sa kanyang mga magulang. Nais siyang patayin sa kahihiyan at gutom ng dahan-dahan. Walang nagawa si Alfia, kundi iabot ang kanyang telepo o at ang natitirang card sa kanyang pitaka. Alam niyang kung makikipag-away siya maari siyang saktan ng mga ito at kailangan niyang protektahan ang kanyang tiyan sa anumang pisikal na banta. Matapos makuha ang mga ito, tumalikod na ang dalawang gwardiya na tila ba wala silang nakitang tao. Nang maiwan si Althea sa malamig na hangin ng pantalan, naramdaman niya ang labis na panginginig ng kanyang katawan. Wala na siyang ugnayan sa mundo. Wala na siyang pera maliban sa ilang barya na natira sa kanyang bulsa na hindi nakita ng mga gwardya. Hinanap niya ang lumang pampublikong telepono sa tabi ng ticketing booth. Sa pamamagitan ng mga nanlalamig na daliri, inihulog niya ang huling barya at idinayal ang numero ng kanyang tita Elena sa Iloilo. Ang bawat tunog ng ring ay parang tibok ng kanyang puso na nagmamakaawa. Nang sumagot ang pamilyar at mainit na boses ng kanyang tiyahin, hindi na napigilan ni Althea ang panginginig ng kanyang boses. Tita Elena? Si Althea po ito, bulong niya, pinipigilan ang pag-iyak upang hindi siya marinig ng mga tao sa paligid. Papunta po ako riyan sa Iloilo. Tita, wala na po akong matakbuhan. Huwag niyo po akong tatalikuran. Diyos ko, Althea, anak, ano nangyari? Bakas ang labis na pag-aalala sa boses ni Tita Elena. Umuwi ka rito, anak. Huwag kang mag-alala, bukas ang pinto ng klinika ko para sa'yo. Mag-ingat ka sa biyahe. Ang mga salitang iyon ay sapat na upang bigyan si Althea ng lakas na sumakay sa barkong patungong Iloilo. Ang ikatlong klase ng barko ay masikip, maingay at puno ng amoy ng krudo at pawis ng mga taong naglalakbay sa gabi. Walang malambot na kama rito tulad ng sa mansyon ng mga Villarreal. Naupo si Althea sa isang sulok ng kahoy na upuan habang ang barko ay nagsisimula ng gumalaw sa gitna ng malalaking alon. Ang pag-ugoy ng barko at ang amoy ng usok ay nagpalala sa kanyang matinding paglilihi. Naramdaman ni Althea ang matinding pag-ikot ng kanyang sikmura. Yumuko siya at tahimik na dumuwal sa isang plastic na bag, sinusubukang wag lumikha ng ingay dahil sa takot na mapansin ng iba. Ang bawat hilab ng kanyang tiyan ay nagdudulot ng hapdi, hindi lamang sa katawan, kundi sa kanyang kaluluwa. Isang matandang babaeng nagtitinda ng kakanin sa tabi niya ang nakapansin sa kanyang kalagayan. Ang matanda ay may magaspang na kamay, ngunit may napakainit na mga mata. Naglilihi ka ba, Ija? Tanong ng matanda habang marahang hinahaplos ang likod ni Althea. Tumango si Althea habang pinupunasan ang kanyang bibig. Inabot ng matanda ang isang lumang paypay na papel at isang piraso ng hilaw na manggang may kaunting asin. Heto, Ija, amuyin mo ang paypay at kainin mo ang mangga. Makatutulong ito para mabawasan ang hilab ng tiyan mo. Para sa mga sanggol mo, kailangan mong magpakatatad. Habang binanamnam ni Althea ang asido ng hilaw na mangga, hindi niya napigilang mapaluha. Sa loob ng 6 na taon sa marangyang mansyon ng Cebu, wala siyang naramdamang ganitong uri ng tunay na pagkalinga. Doon ang bawat galaw niya ay binabantayan at hinuhusgahan. Ngunit dito sa gitna ng mga estrangjero sa maruming barko, natagpuan niya ang init ng pagiging tao. Naisip niya na ang tunay na dignidad ay hindi nakasulat sa ginto, kundi sa kung paano mo pinoprotektahan ang mga mahal mo sa buhay sa oras ng unos. Nang sumapit ang umaga, dumaong ang barko sa daungan ng Iloilo. Ang sikat ng araw ay marahan ng gumigising sa lungsod. Ngunit ang katawan ni Althea ay unti-unti nang bumibigay dahil sa mataas na lagnat at pagod. Hila-hila ang kanyang maleta. Naglakad siya patungo sa maliit na klinika ng kanyang tiyahin na matatagpuan sa isang tahimik na barangay. Ang bawat hakbang ay parang may bigat na 1 tonelada. Nang makarating siya sa tapat ng pinto, nakita niya si Tita Elena na nagmamadaling lumabas mula sa klinika. Althea?
Sigaw ng kanyang tiyahin. Sinubukan ni Althea ng ngumiti, ngunit bago pa man niya maihakbang ang kanyang huling paa, ang buong paligid ay biglang nagdilim. Nawala ng lakas ang kanyang mga binti at tuluyang siyang bumagsak sa nag-aalalang mga bisig ng kanyang tita Elena. Ang malakas at malusog na iyak ng isang bagong silang nasanggol ang unang gumising sa natutulog na diwa ni Althea. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at nasalubong ang pamilyar na amoy ng alkohol at gasa. Siya ay nakahiga sa isang payak, ngunit malinis na kama sa loob ng maliit na klinika ni Tita Elena. Mula sa labas, nadinig niya ang banayad na tunog ng kampana ng lumang simbahan ng Iloilo na naghahatid ng kapayapaan na matagal nang ipinagkait sa kanya sa Cebu. Pumasok si Tita Elena sa silid na may dalang mangkok ng mainit na sopas. Nang makitang gising na ang kanyang pamangkin, agad itong lumapit na may halong ginhawa at lungkot sa kanyang mga mata. Salamat sa Diyos, gising ka na, Althea. 2 araw kang natulog dahil sa matinding lagnat at pagod. Sabi ni Tita Elena habang hinahawakan ang nonang pamangkin. Naupo si Althea Bagaman. Medyo mahina pa ang kanyang katawan. Marahan niyang hinawakan ang kanyang tiyan. Napansin ito ng kanyang tiyahin. Sa pagkakataong ito, hindi na naglihim si Althea. Ipinagtapat niya ang buong katotohanan ang kanyang pagbubuntis. Sa kambal ang pagtataksil ni Gabriel kay Selena at ang malupit na pakana ni Doña Pilar na bintangan siya ng pagnanakaw ng 10 milyong peso upang mapuwersa siyang umalis nang walang kahit anong ari-arian. Umiyak si Tita Elena sa galit habang nakikinig. Kilala kita mula bata ka pa, Althea. Ikaw ang pinakamatapat na Yars na nakilala ko. Hindi mo kayang gawin ang ganong karumihan. Huwag kang mag-alala dito sa Iloilo. Ligtas kayo ng mga anak mo. Sa mga sumunod na linggo, unti-unting bumalik ang lakas ni Althea. Sa halip na magmukmok, nagpasya siyang tumulong sa klinika ni Tita Elena bilang Yars. Ang mga kamay na dati ay ginagamit lamang sa pagsisilbi sa mga walang kabuluhang utos ni Doña Pilar ay muling nagamit sa pagliligtas ng buhay. Nag-aalaga siya ng mga buntis na ina mula sa mga mahihirap na barangay, nag-aayos ng mga gamot at nagbibigay ng payo sa kalusugan. Sa bawat ngiti ng mga pasyente, dahan-dahang naghihilom ang kanyang sugatang puso at nagbabalik ang kanyang tiwala sa sarili. Isang gabi, matapos umalis ang huling pasyente, natahimik ang buong klinika. Mag-isa si Althea sa silid pagsusuri. Kinuha niya ang isang lumang stethoscope at nahiga sa kama. Marahan niyang inilagay ang malamig na metal sa kanyang tiyan, hinahanap ang pinakamasayang tunog sa mundo. At doon narinig niya ito. 2 mabilis at magkahiwalay na tibok ng puso. Parang tunog ng mga maliliit na kabay yung tumatakbo sa gitna ng malayang parang. Sila ay buhay. Sila ay lumalaban kasama niya. Pumatak ang luha sa mga pisingi ni Althea, ngunit hindi ito luha ng lungkot, kundi ng isang ina na may matibay na paninindigan. Kinabukasan, isang delivery rider ang pumasok sa klinika na may dalang insulated box na naglalaman ng mga gamot. Mukha siyang naguguluhan. Magandang umaga po. Dito po ba ang address na ito? Hindi ko po kasi mahanap ang bahay at kayo lang ang tanging klinika rito. Tanong ng rider sabay pakita sa papel ng paghahatid. Tiningnan ni Althea ang kahon. Ang nakasulat na pangalan ng tatanggap ay isang hindi pamilyar na tao sa barangay. Ngunit nang buksan niya ang kahon upang suriin ang mga gamot kung sakaling emergency ito, nagulat siya. Naglalaman ito ng malalaking dosage ng progesterone at human chorionic gonadotropin o HCG. Bilang isang bihasang Yars, alam ni Althea na ang mga hormone na ito ay ginagamit upang mapanatili ang pagbubuntis. Ngunit maaari rin itong gamitin upang lumiha ng mga artipisyal na sintomas ng pagbubuntis sa katawan tulad ng pagsusuka at paglaki ng dibdib kahit walang tunay na fetus sa sinapupunan. Tiningnan ni Althea ang invoice ng paghahatid. Ang nagpadala ay isang malaking parmasya sa Cebu na malapit sa mansyon ng mga Villarreal.
At sa tabi ng lagda ng nag-order, may isang pamilyar na sulat kamay. Ang titik S na may kakaibang kurba sa dulo, eksaktong katulad ng sulat kamay ni Selena sa card na ipinadala nito sa kanya noon upang mang-asar. Isang matinding hinala ang pumasok sa isip ni Althea. Bakit bibili si Selena ng ganitong karaming hormone at ipapadala sa isang peking address sa Iloilo tinitigan ni Althea ang invoice? Upang mapatunayan ang kanyang hinala, kailangan niya ng opisyal na impormasyon mula sa ospital. Lumapit siya sa telepono ng klinika at ang tawagan si Teresa, ang kanyang matalik na kaibigan na kasalukuyang head nurse sa Cebu Maternity Hospital kung saan sinasabing nagpapasuri si Selena. Ang matalim na tunog ng telepono sa gitna ng gabi ay bumasag sa katahimikan ng klinika. Dala ang sagot na matagal nang hinihintay ni Althea. Agad niyang binuhat ang tatanggap habang ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok sa kaba. Althea, naririnig mo ba ako? Pabulong ang boses ni Teresa. Mula sa kabilang linya halatang natatakot na may makarinig sa kanya sa loob ng Cebu Maternity Hospital. Totoo ang hinala mo. Palihim kong binalikan ang sistem ng ospital at sinuri ang barcode at patient ID sa kopya ng ultrasound ni Selena na ipinakita sa mga press release ng pamilya Villarreal. Hindi kay Selena ang record na yon. Napahawak si Althea sa gilid ng mesa, halos hindi makahinga. Kanino ito nakapangalan, Teresa? Sa isang pasyente sa charity ward na naggangalang Linda Macaraig, sagot ni Teresa. Nanganak siya rito noong nakaraang buwan. Ayon sa logbook, ang assistant ni Selena na si Liza ang personal na nagbayad ng buong hospital bill ni Linda bago ito lumabas. At may balita ako, Althea. Pagkatapos makuha ang pera, umuwi si Linda sa kanyang probinsya, rito rin sa Iloilo upang makatipid sa gastusin. Hindi makapaniwala si Althea si kanyang narinig. Ang susi sa pagpapabagsak sa mga kasinungalingan ni Selena ay nasa mismong probinsya kung nasaan siya ngayon. Matapos magpasalamat kay Teresa, agad niyang binalangkas ang plano kasama si Tita Elena. Kinabukasan, sa tulong ng mga lokal na barangay health worker na kilala ni Tita Elena, natuntun nila ang maliit na bahay kubo ni Linda sa isang liblib na bahagi ng Iloilo. Nakaupo si Linda sa tapat ng kanyang pinto habang hinehele ang kanyang maliit na sanggol nang dumating sila. Mukha siyang pagod payat at may takot sa kanyang mga mata nang makita ang mga estrange. Magandang araw, Linda. Malumanay na bati ni Althea upang hindi ito matakot. Ako si Althea. Isa akong Yars. Narito ako hindi para manggulo, kundi para humingi ng tulong upang maituwid ang isang malaking pagkakamali. Nung una, pilit na itinanggi ni Linda ang anumang koneksyon kay Selena. Ngunit nang hawakan ni Althea ang kanyang kamay nang may tunay na pagkalinga at suriin ang kalagayan ng kanyang sanggol, tuluyang bumigay ang depensa ng mahirap na ina. Umiyak ito ng malakas habang nakakapit sa mga kamay ni Althea. Patawarin niyo po ako, ma'am. Hikbi ni Linda habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Sobrang hirap lang po ng buhay namin. Wala kaming pambayad sa panganganak ko at wala kaming pambili ng gatas ng panganay ko. Lumapit sa akin ang isang babaeng nagpakilalang assistant ni Selena. Binayaran niya ang buong hospital bill ko at binigyan pa ako ng 50,000 piso. Ang kapalit lang po ay ang kopya ng aking ultrasound at ang aking pirma sa isang kasunduan na hindi ko naman lubos na naintindihan. Hiningi ni Althea ang kopya ng ultrasound na itinabi ni Linda. Nang suriin niya ang mga detalye nito, agad na lumabas ang kanyang kaalaman bilang isang bihasang Yars. Tingnan mo ito, Linda. Itinuro ni Althea ang mga sukat ng fetus sa papel. Ang ultrasound na ito ay nagpapakita ng 12 linggong sanggol na may kumpletong limbs, pero sa petsang nakasulat sa publicity ni Selena dapat ay nasa 8 linggo pa lang ang tiyan niya. Imposible sa medisina na magkaroon ng ganong kabilis na pag-unlad ang fetus sa loob lamang ng 1 buwan. Ito ay isang malaking panloloko.
Pumayag si Linda na magbigay ng isang formal na pahayag na nakarecord sa audio ni Althea kapalit ng pangako na poprotektahan siya nito laban sa anumang ganti ng pamilya Villarreal. Bit-bit ang matibay na ebiden, siyang ito bumalik si Althea sa klinika na may bagong pag-asa. Ngunit ang kanyang pag-asa ay agad na napalitan ng lamig nang makita ang isang mamahaling itim na sasakyan na makaparada sa tapat ng klinika ni Tita Elena. Sa loob ng opisina, isang lalaking naka-Amerika na ang naghihintay sa kanya. Siya si Ate Rivera, ang kilalang pampublikong abogado ni Doña Pilar. Inilapag ni Ate Rivera ang isang makapal na brown envelope at isang dokumento sa ibabaw ng lamesa. Medyo lumalaki ang bulong-bulungan tungkol sa pag-alis mo sa Cebu, Alfea, at hindi yon nakabubuti sa reputasyon ng pamilya Villarreal. Walang emosyong pahayag ng abogado. Gusto ni Doña Pilar na tapusin na ito ng tahimik. Narito ang 500,000 piso. Pirmahan mo lang ang dokumentong ito, isang kasunduan na nagpapatunay na kinuha mo ang pera ng foundation at nangangakong hindi mo na kailanman gagamitin ang apelyadong Villarreal o lalapit kay Gabriel. Tiningnan ni Althea ang envelope pagkatapos ayaw mukha ng abogado. Ang kanyang puso ay nag-aapoy sa galit. 500,000 piso para sa aking danggal para palabasin na ako ay isang magnanakaw habang kayo ang tunay na nagnakaw ng aking buhay at ng aking kasal. Sabihin mo kay Doña Pilar ibalik niya ang kanyang pera sa kanyang maruming bulsa. Hinding-hindi ko pipirmahan ang kasinungalingang ito. Kinuha ni Althea ang envelope at marahas na inihagis ito sa dibdib ni Ate Rivera, dahilan upang malaglag ang ilang bundle ng pera sa sahig. Tumayo ang abogado, ang kanyang muka ay biglang naging madilim at puno ng banta. Lumapit siya kay Althea nang may malamig na ngiti. Huwag kang masyadong matapang, Althea. Bulong ng abogado na may kasamang lason sa bawat salita. Tandaan mo na may natitira pang lumang utang ang mga magulang mo kay Doña Pilar mula sa operasyon sa puso ng iyong ama, 10 taon na ang nakalipas. Kung hindi mo pipirmahan ang kasunduang ito ngayon, sisiguraduhin ng aking kliyente na mawawala sa mga magulang mo ang tanging bahay na tinitirhan nila sa probinsya sa loob ng 3 araw. Pag-isipan mong mabuti ang kalusugan ng iyong ama bago ka magmatigas. Natigilan si Althea, ang kanyang buong katawan ay nanigas sa takot at galit habang tinititigan ang nakangiting mukha ng abogado. Anak, tulungan mo kami, May. Mga lalaking sumisigaw sa labas ng bahay natin, nagtapon sila ng pulang pintura sa pader at sinasabing magnanakaw ka raw. Ang humahangos at umiiyak na boses ng kanyang ina sa telepon o ay parang kidlat na gumuhit sa utak ni Althea. Narinig din ni Althea sa kabilang linya ang malalakas na mura ng mga lalaki at ang boses ng kanyang ama na tila nahihirap ang huminga. Ang lumang utang na 500,000 peso para sa operasyon sa puso ng kanyang ama, 10 taon na ang nakalipas, na dating sinabi ni Doña Pilar na regalo na sa kanila ay opisyal ng ginamit bilang sandata upang saktan ang kanyang pamilya sa harap ng buong barangay. Ang kahihiyan o hiya ay mabilis na kumalat sa kanilang maliit na probinsya. Kailangang makahanap ni Althea ng 500,000 peso sa lalong madaling panahon upang hindi makuha ng mga tauhan ni Doña Pilar ang bahay ng kanyang mga magulang. Inilabas niya ang lahat ng kanyang ipon mula sa kanyang mga taon ng pagtatrabaho bilang YARS, 300,000 peso. Nag-ambag din si Tita Elena ng 100,000, ngunit may kulang pa ring 100,000 peso. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap sa klinika. Nang mabalitaan ng mga lokal na residente ng Iloilo, mga mangingisda, magsasaka at mga ina na libreng ginagamot at inaalagaan ni Althea sa klinika ang tungkol sa kanyang problema, isa-isa silang pumunta sa klinika. Si Mang Juan, isang matandang mangingisda na iniligtas ni Althea ang anak mula sa malalang dengue, ay lumapit at naglapag ng isang maliit na plastic na bag na puno ng mga barya at lukot na 20 peso. Malit na halaga lang ito, Yars Althea. May luha sa mga mata ng matanda. Pero gusto ka naming tulungan.
Iniligtas mo ang pamilya ko ng walang hinihinging kapalit. Hindi ka namin pababayaan. Sumunod ang iba pang mga kapitbahay. May nagdala ng benta mula sa kanilang pananim, may nag-abot ng kaunting ipon mula sa pagmamaneho ng jeep. Sa loob ng ilang oras, ang kulang na 100,000 peso ay napuno sa pamamagitan ng pagmamahal ng mga taong tinulungan ni Althea. Agad na ipinadala ni Althea ang pera sa bangko upang bayaran ang ahensya ng pangongolekta at nakakuha ng opisyal na resibo ng buong kabayaran. Naligtas ang bahay ng kanyang mga magulang nang hindi umaasa sa pamilya Villarreal. Ngunit ang kapayapaan ay muling naantala pagkalipas ng 3 araw. Habang naglilinis si Althea sa klinika, narinig niya ang paghinto ng isang sasakyan. Pag-angat ng kanyang muka, nakita niya si Gabriel na nakatayo sa may pinto. Mukha itong pagod, magulo ang buhok, at may bakas ng matinding dusa sa mga mata. Napatitig si Gabriel sa tiyan ni Althea. Sa kanyang suot na maluwag na uniforme ng YARS, malinaw nang nakikita ang umbok ng kanyang 5 buwang pagbubuntis. Althea, buntis ka? Nanginginig ang boses ni Gabriel habang dahan-dahang lumalapit tila gustong hawakan ang kanyang tiyan. Mabilis na umatras si Althea, ang kanyang mukha ay kasing lamig ng yelo. Wala kang karapatang lumapit sa akin, Gabriel, at wala kang pakialam sa buhay ko. Yumuko si Gabriel, halatang pinag-usig ng sariling konsensya. Kinuha niya ang isang makapal na sobre mula sa kanyang bulsa at pilit na inabot kay Althea. Nalaman ko ang ginawa ni Mama sa bahay ng mga magulang mo. Heto, kumuha ako ng pera sa sarili kong account para mabayaran ang utang nila. Mabilis na sabi ni Gabriel. Pero Althea, pakiusap, tanggapin mo ito at pagkatapos mong manganak, umalis ka muna ng Pilipinas para sa katahimikan ng lahat. Ayaw kong masaktan ka pa ni Mama. Tiningnan ni Althea ang soble ng pera pagkatapos ay tumingin siya ng diretsyo sa mga mata ni Gabriel. Isang pakiramdam ng labis na pagkasuklam ang bumalot sa kanya. Ang pagkaawa ng lalaking ito ay isang malaking insult o sa kanyang pagkatao. Wala na kaming utang, Gabriel. Matigas na sabi ni Althea habang kinukuha ang sobre at marahas na isinasampal ito sa dibdib ni Gabriel. Nabayaran na namin ang utang gamit ang malinis na pera ng mga taong nagmamahal sa amin, hindi mula sa maruming pera ng pamilya mo. At hinding-hindi ko iiwan ang bayan ko. Umalis ka rito bago ko tawagin ang mga barangay tanod. Nagulat si Gabriel sa tapang ni Althea. Habang umaatras siya patungo sa pintuan na may dalang kahihiyan, nadatig ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa ni Althea na naging dahilan upang mahulog ang ilang papel sa sahig. Yumuko si Gabriel upang pulutin ang mga ito. Ngunit bago pa man niya maiabot ang mga papel kay Althea, napatitig ang kanyang mga mata sa isang dokumentong may malaking pulang krus sa ibabaw. Ito ang photocopy ng ultrasound ni Linda na itinabi ni Althea para sa kanyang investigasyon. Sa itaas na bahagi ng papel, may nakasulat na malalaking pulang titik sa sulat kamay ni Althea. Pekeng pagbubuntis ni Selena, walang tunay na tagapagmana. Nawala ng kulay ang mukha ni Gabriel habang nakatitig sa dokumento. Pinalot ng mahabang anino ng lumang simbahan ng Iloilo ang sulok kung saan lihim na naghihintay si Althea hanggang sa lumabas mula sa dilim ang isang lalaking nakasombrero na halos tanging ang kanyang bibig na lamang ang makikita. Siya si Roberto, ang dating punong akawan, tant ng pamilya Villarreal na bigla ang ipinatapon at pinagbantaan ni Doña Pilar matapos makatuklas sa mga anomala sa pananalapi ng kumpanya. Nanginginig ang mga kamay ni Roberto habang iniaabot ang isang folder na naglalaman ng mga orihinal na dokumento ng audit. Ma'am Althea, alam kong wala kayong kasalanan. Walong ni Roberto habang palingon-lingon sa paligid upang tiyaking walang sumusunod sa kanya. Narito ang mga tunay na kopya ng bank transfer. Gusto kong ibigay ito sa inyo bago pa man ako tuluyang patahimikin ng mga tauhan ni Doña Pilar. Mabilis na binuksan ni Althea ang folder sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kandila sa gilid ng simbahan. Ang kanyang mga mata bilang isang propesyonal ay agad na nakatutok sa isang particular na bahagi ng papel.
Ito ang dokumentong ginamit upang paratangan siyang nagnakaw ng 10 milyong peso mula sa foundation ng pamilya. Bagaman ang pirma sa dulo ay tila kamukha ng kanyang sulat kamay, may isang kakaibang marka sa gilid ng papel na hindi mapapansin ng isang karaniwang tao. Ito ay isang maliit na bilog na bakas ng pulang tinta na may hugis ng selyo ng pamilya Villarreal. Tingnan niyo po yan, itinuro ni Roberto ang pulang marka. Ang nag-aproba sa transfer na yan ay hindi gumamit ng pluma, kundi ang singsing na may selyo ng pamilya, ang singsing na tanging si Doña Pilar lamang ang may suot at karapatang gumamit. Ginamit niya ang inyong pangalan upang ilipat ang pera ng foundation para bayaran ang kanyang malalaking utang sa kasino at ang mga naluluging pamumuhunan sa real estate sa Cebu. Kumuyom ang mga palad ni Althea. Ang kanyang biyenan, na palaging nagmamalaki ng marangal na pangalan ng pamilya, ay siya palang tunay na magnanakaw na andang magsakripisyo ng buhay ng iba para lamang maisalba ang sarili. Ngunit hindi lang yan ang dahilan kung bakit kanila gustong paalisin, Ma'am Althea. Pagpapatuloy ni Roberto, ang kanyang boses ay mas lalong humina. May lihim na kondisyon ang di pa na ilalathalang huling habilin at testamento ng yumaong Don Alejandro, ang lolo ni Gabriel. Napatitik si Althea kay Roberto. Anong habilin? Ayon sa lihim na clause ng Diusok, kapag nagtaksil si Gabriel o nakipag-divorce sa inyo ng walang mabigat na dahilan na inaprubahan ng board, ang 35% ng mga shares ng kumpanya na nakalaan para sa kanya ay otomatikong mapupunta sa isang trust fund na pamamahalaan mo para sa pagpapalaki ng inyong magiging anak, ang tunay na tagapagmana ng pamilya Villarreal. Ito ang paraan ng matanda upang protektahan ka, dahil alam niyang sakim si Doña Pilar. Napasingap si Althea. Biglang naging malinaw ang lahat sa kanyang isipan. Kaya pala nagmamadali silang palabasin na ako ay isang magnanakaw. Bulong ni Althea habang marahang hinahaplos ang kanyang tiyan. Kung mapapatunayan nilang magnanakaw ako, magkakaroon sila ng sapat na dahilan upang i-divorce ako ni Gabriel nang hindi nawawala ang mga shares ng kumpanya. At gagamitin nila ang peking pagbubuntis ni Selena upang makuha ang mga shares bago pa man ihayag ang jusok sa darating na pulong ng mga stockholder sa Manila. Opo ma'am, tumango si Roberto. Kaya kailangan mong mag-ingat. Ang mga anak sa iyong sinapupunan ang tunay na nagmamay-ari ng kinabukasan ng kumpanya. At gagawin ni Doña Pilar ang lahat para hindi sila isilang na may pangalang Villarreal. Matapos umalis ni Roberto upang magtago, nanatiling nakatayo si Althea sa harap ng dambana ng lumang simbahan. Tumingin siya sa estatwa ng Birheng Maria habang ang init ng mga kandila ay nagbibigay ng liwanag sa kanyang mukha. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi na siya natatakot. Ang takot ay napalitan ng isang banal na tungkulin ng isang ina. Pangako aking mga anak, bulong ni Althea habang dahan-dahang lumuluhod upang magdasal. Hindi ko hayahang nakawin ang kanilang kasakiman ng inyong kinabukasan at ang danggal ng inyong ina. Lalaban tayo. Pagbalik niya sa klinika, bago pa man niya maikwento kay Tita Elena ang nangyari, biglang tumunog ang kanyang temporarayong telpono. Ang numero ay mula sa isang hindi kilalang linya sa Cebu. Nang sagutin niya ito, isang pamilyar at nanginginig na boses ng isang babae ang narinig niya. Si Selena. Althea, makinig ka ng mabuti, bulong ni Selena na tila ba may kinatatakutan. Alam kong alam mo na ang tungkol sa aking peking pagbubuntis. At alam ko ring hawak mo ang mga ebidensya laban kay Doña Pilar. Magkasundo tayo. Anong ibig mo sabihin? Malamig na tanong ni Althea. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng mensahe, sulat at boses na magpapatunay na si Doña Pilar ang nagplano ng frame-up sa iyo sa pagnanakaw. Mabilis na alok ni Selena. Ang kapalit, manatili kang tahimik tungkol sa aking tiyan hanggang sa makuha ko ang huling bahagi ng pera mula kay Doña Pilar para makalipad ako patungong ibang bansa kasama ang tunay kong kasintahan. Pareho nating kamumuhian ang matandang iyon, Althea. Tulungan natin ang isa't isa. Natigilan si Althea sa harap ng alok ng kalaguyo ng kanyang asawa
na handang magtaksil sa sarili nitong kasabwat para sa pera. Ang matalim na tunog ng basag na porselana ay umalingaw-ngaw sa marangyang sala ng mansyon sa Cebu kasabay ng galit na sigaw ni Doña Pilar. Isang tasang selyadong ginto ang kanyang inihagis sa tapat ng paa ni Selena na nagkadurug-durug sa sahig. Bakit wala ka pang maipakitang bagong ultrasound mula sa Cebu Maternity Hospital? 6 na buwan na dapat ang tiyan mo, Selena. Niloloko mo ba ako? Galit na sigaw ni Doña Pilar habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa pot. Ngunit hindi na tulad ng dati na takot si Selena. Sa halip na umiyak, isang mapang-asar ng ngiti ang sumilay sa kanyang labi habang dahan-dahang umuupo sa sofa. Huwag niyo akong sisigawan, Doña Pilar. Malamig na tugon ni Selena. Pareho nating kailangan ng isa't isa. At kung gusto nating magtagumpay sa Manila, kailangan niyong ibigay ang natitirang bahagi ng perang ipinangako niyo sa akin. Alam kong baon kayo sa utang dahil sa inyong mga kasino at mga naluluging gusali. Kung ibubunyag ko ito sa board ng kumpanya, pareho tayong babagsak. Napatitig si Doña Pilar kay Selena na pagtanto na ang ahas na kanyang inalagaan upang palitan si Alfia ay may sarili na palang mga pangil. Pagpasok ni Selena sa kanyang silid, agad niyang nilock ang pinto at palihim na tinawagan si Marco ang kanyang tunay na kasintahan na nagtatago sa isang apartment. Marco, ihanda mo na ang ating mga pasaporte at mga tiket papuntang Singapore. Pabulong, ngunit mabilis na sabi ni Selena. Nakuha ko na ang paunang 3 milyong peso na inilipat ng matandang yon sa account ko. Kailangan nating makaalis bago pa man mabuksan ang diusok ng matandang Don Alejandro sa Manila. Hindi ako tanga para maging asawa ng isang Gabriel na wala namang totoong kapangyarihan. Habang ang Cebu ay puno ng kasakiman at takot, ang Iloilo naman ay nababalot ng kapayapaan at pagmamahal. Sa maliit na klinika ni Tita Elena, ang 8 buwang buntis na si Althea ay nakaupo sa isang silya na pinaliligiran ng mga makukulay na bulaklak na gawa sa papel. Ang mga lokal na ina, mga mangingisda at mga dating pasyente na tinulungan niya ay palihim na nag-organisa ng isang simpleng baby shower para sa kanya. Nagdala sila ng mga simpleng regalo, mga telang lampin na tinahigamit, ang lumang makina, mga niniting na sapatos para sa sanggol at mga sariwang prutas. Walang ginto o mamahaling regalo, ngunit bawat isa sa kanila ay nagdala ng tunay na ngiti. Naramdaman ni Alfia ang matinding kaibahan. Sa mansyon ng mga Villarreal, napapaligiran siya ng ginto, muit gutom sa pagmamahal. Ngunit dito sa Iloilo, sa gitna ng kahirapan ang kanyang puso ay umaapaw sa tunay na init at paggalingan ng kapwa. Nagsimulang kumanta si Tita Elena ng isang tradisyonal na hiligaynon na hele, ang Ili-Ili Tulog Anay. Ang kanyang boses ay malumanay na sumabay sa hampas ng hangin mula sa labas. Habang nakikinig, naramdaman ni Althea ang 2 malalakas at magkahiwalay na sipa mula sa loob ng kanyang tiyan. Napangiti siya ng may luha sa kanyang mga mata habang marahan itong hinahaplos. Ang lilikot niyo ngayon, aking mga anak, bulong niya sa sarili. Naririnig niyo ba ang kanta ng inyong lola Elena malapit na? Malapit na tayong maging malaya? Nguit ang kapayapaan ay saglit na naputol nang mag-vibrate ang kanyang tilpo. Isang mensahe mula kay Teresa sa Cebu ang pumasok. Althea, mag-ingat ka. Kumuha si Doña Pilar ng isang pribadong investigador upang hanapin ang kinaroroonan mo sa Iloilo. May mga nagtatanong nga tungkol sa klinika ni Elena sa may mRNA rito sa Cebu. Kailangan mong umalis dyan. Huminga ng malalim si Althea. Alam niyang hindi na niya maaaring hintayin pa na matuntun sila ng mga tauhan ni Doña Pilar sa mapayapang lugar na ito. Ayaw niyang madamay si Tita Elena at ang mga taong nagmamahal sa kanya sa labanang ito. Tumayo siya, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang matibay na desisyon. Tita Elena, tawag niya sa kanyang tiyahin na nagpatigil sa pagkanta nito. Kailangan ko nang pumunta sa Manila. Hindi ako magtatago rito para hintayin silang sugurin tayo. Doon ko sila tatapusin sa sarili nilang teritoryo.
Bago lumipad patungong Manila, nagpadala si Althea ng isang sulat na walang pangalan sa opisina ni Gabriel. Ang nakasulat sa loob ay maikli, ngunit sapat upang yumanig sa buong pagkatao ng kanyang asawa. Magkita tayo sa Manila sa araw ng pagbasa ng diusok o panuurin mong gumuho ang buong pamilya Villarreal sa harap ng batas. Sinalubong si Althea ng makukulay at maiingay na liwanag ng neon sa Manila nang bumaba siya mula sa taxi sa tapat ng isang lumang gusali kung saan matatagpuan ang opisina ng abogado. Sa kabila ng kanyang siyam na buwang pagbubuntis, ang kanyang lakad ay tuwid at ang kanyang mukha ay nagpapakita ng isang matibay na kapangyarihan na hindi kayang tibagin ng kahit sinong Villarreal. Tumasok siya sa opisina ni Ati Santos, ang tapat na abogado ng kanyang yumaong lolo na si Don Alejandro. Nang makita si Althea na pasinghap ang matandang abogado at napatayo mula sa kanyang silya, may halong gulat at labis na emosyon sa kanyang mga mata. Althea, Diyos ko, napakabilis ng panahon, bulong ni Ati Santos habang dahan-dahang lumalapit. At buntis ka. Ipinakita ni Althea ang orihinal na ultrasound ng kanyang kambal at ang nakarecord na pahayag ni Linda Macaraeg. Opo, Ati Santos. Kambal ang dinadala ko. Sila ang tunay na dugong bughaw ng aking yumaong lolo, ang mga karapat-dapat na tagapagmana ng pamilya, hindi ang pekeng bata na pilit na ipinagmamayabang nina Doña Pilar at Celina. Naluha ang matandang abogado habang hinahawakan ang kopya ng ultrasound. Napakalaki ng pagkakahawig mo sa katapangan ng iyong lolo, Althea. Tiyak na matutuwa si Don Alejandro kung nasaan man siya ngayon. Noong una natatakot ako na tuluyo yan ng masakop ng kasakiman ni Doña Pilar ang kumpanya. Mumpanyon, may pag-asa na tayo. Pinuksan ni Ati Santos ang kanyang drawer at kinuha ang isang lumang itim na fountain pen na may gintong dulo, ang paboritong panulat ni Don Alejandro nung ito ay nabubuhay pa. Inabot niya ito kay Althea. Ibinigay ito sa akin ng iyong lolo bago siya pumanaw. Sinabi niyang ibigay ko ito sa taong magdadala ng tunay na katarungan sa kumpanyang ito. Althea, hawakan mo ito. Naway gabayan kanyang katapangan sa laban ng ito bukas. Hawak ang gintong panulat. Naramdaman ni Althea ang bigat ng katarungan at ang tiwala ng kanyang pamilya. Alam niyang hindi lang ito laban para sa pera, kundi laban para sa kanyang danggal bilang isang Yars at para sa hinaharap ng kanyang mga anak. Ngunit ang mukha ni Ati Santos ay biglang seryoso. May malaking problema tayo, Althea. Nalaman ko mula sa isang contact sa loob na binayaran ni Doña Pilar ang pinuno ng security sa kumpanya. May mahigpit silang utos na i-block at kapkapan ng sinumang papasok na may dalang mga hindi otorisadong dokumento o recorder. Baka hindi ka makapasok sa mismong silid-pulong. Nag-isip si Althea ng mabilis. Huwag kayong mag-alala, Ati Santos. Gagamitin ko ang aking dating uniforme bilang chief nurse. Walang maghihinala sa isang Yars na may dalang medical bag para sa emergency ng isang buntis. Samantala sa isang hotel malapit sa opisina ng kumpanya, nalaman ni Celina mula sa kanyang informant na nakita si Althea sa Manila. Nataranta si Celina. Nandito si Althea at may dalang ebidensya, kailangan nating pigilan ang babaeng yan bago marating ng mga papel na iyon ng board. Sigaw niya sa kanyang assistant habang nag-iisip ng isang desperadong paraan upang sirain ang mga dokumento ni Althea bago magsimula ang pulong. Kinagabihan habang nagpapahinga si Althea sa isang ligtas na bahay na inihanda ni Ati Santos, naramdaman niya ang isang matinding pananakit sa kanyang puson. Ang sakit ay nagmula sa ibaba at unti-unting kumalat sa kanyang likod bago tuluyang nawala pagkalipas ng ilang segundo. Napahawak si Althea sa gilid ng kama, pinupunasan ng malamig na pawis sa kanyang noo habang tinitingnan ng kanyang relo upang orasan ang pag-ita ng sakit. Ang unang senyales ng panganganak. Huwag muna ngayon, aking mga anak, bulong ni Althea habang marahan at malalim na humihinga upang pakalmahin ang kanyang katawan. Bigyan niyo si Mami ng kahit ilang oras pa. Kailangan nating tapusin ang laban na ito bukas.
Ang tunog ng pagpihit ng susi sa labas ng pinto ng silid arhibo ay sinundan ng isang nakasusulasok na amoy ng gasolina. Mabilis na binitawan ni Althea ang mga lumang dokumento at tumakbo patungo sa pinto. Hinila niya ang hawakan, ngunit ito ay nakalock na mula sa labas. Mula sa maliit na siwang sa ilalim ng pinto, unti-unting gumapang ang makapal na kulay abo at itim na usok. Nagsimulang uminit ang paligid. "Tulong may tao rito, buksan niyo ang pinto," sigaw ni Althea habang pinupukpok ang makapal na kahoy. Ngunit walang sumasagot. Kasabay nito ang matalim na sirena ng fire alarm ay nagsimulang umalingaw-ngaw sa buong gusali ng Villarreal Group sa Manila. Sa loob ng silid arhibo ang hangin ay unti-unting nauubos. Si Althea na nasa 9 pagbubuntis at kasalukuyang nakararanas ng mga bana at na contraction ay naramdaman ang matinding pagsikip ng kanyang dibdib. Mabilis niyang kinuha ang kanyang uniforme nang Yaz binasa ito gamit ang natitirang tubig sa kanyang bote at mariing itinakip sa kanyang ilong at bibig. Humiga siya ng pabaliktad sa malamig na sahig upang makalanghap ng kaunting malinis na hangin habang ang kanyang isang kamay ay mahigpit na nakayakap sa kanyang tiyan upang protektahan ang mga sanggol. Samantala sa control room ng seguridad sa ibabang palapag, nakakagulo ang mga tauhan. Nandun si Gabriel kasama si Doña Pilar at ilang miyembro ng board ng kumpanya nang magsimula ang sunog. Habang tinitingnan ng mga monitor ng CCTV, napansin ng gwardiya ang usok na lumalabas mula sa silid arhibo sa ika-4 na palapag. "Sir Gabriel, may tao po sa loob ng silid arhibo," sigaw ng gwardiya sabay turo sa screen. Napatitig si Gabriel sa monitor. Sa gitna ng makapal na usok, nakita niya ang isang babaeng nakauniporme ng YARS na nakahandusay sa sahig. "Si Althea, Diyos ko si Althea! Nandyan si Althea sa loob!" Sigaw ni Gabriel na handa ng tumakbo patungo sa pinto. Ngunit mabilis na hinawakan ni Doña Pilar ang kanyang braso ng napakahigpit. Ang mukha ng kanyang ina ay natatakpan ng matinding takot at desperasyon. "Gabriel, huwag hayaan mo siya. Masusunog ang mga papel na yon at maliligtas ang pamilya natin. Huwag kang pumasok doon. Mapapahamak ka." Tiningnan ni Gabriel ang kanyang ina. Sa pagkakataong ito, nakita niya ang buong katotohanan ng karumihan ng puso nito. Sa loob ng maraming taon, naging masunurin siyang anak, isinakripisyo ang sarili niyang asawa para sa ambisyon at yaman ng kanyang ina. At ngayon, hinihiling nito sa kanya na panuurin ang kanyang asawa at ang sarili niyang mga anak na masunog ng buhay para lamang protektahan ang kanilang ninakaw na kayamanan. Isang matinding pagkasuklam ang naramdaman ni Gabriel sa kanyang sarili at sa kanyang ina. Marahas niyang iwinaksi ang kamay ni Doña Pilar. "Hindi na ako ang asong sunod-sunuran sa iyo, Mama," sigaw ni Gabriel na may kasamang luha sa mga mata. "Ang asawa ko at ang mga anak ko ang nasa loob." Tumakbo si Gabriel paakyat sa hagdanan na puno ng usok. Nang makarating siya sa ika-4 na palapag, halos wala na siyang makita. Gamit ang isang fire extinguisher na nakuha niya sa pader, buong lakas niyang ipinukpok ito sa hawakan ng pinto ng silid arhibo ng paulit-ulit hanggang sa tuluyang masira ang lock. Bumukas ang pinto at sinalubong siya ng makapal na usok. Gumapang si Gabriel sa loob at nakita si Althea na halos nawawala na ng malay, ngunit ang kanyang mga kamay ay mahigpit pa ring nakayakap sa isang waterproof na bag na naglalaman ng diusok ng lolo. "Althea, gumising ka, pakiusap!" sigaw ni Gabriel habang binubuhat ang kanyang asawa. Sa sandaling iyon, isang nasusulog na bahagi ng kisame ang biglang bumagsak patungo sa kanila. Walang pag-aalinlangang ipinaling ni Gabriel ang kanyang sariling katawan upang magsilbing kalasag. Tinakpan niya si Althea at ang tiyan nito gamit ang kanyang likod. Bumagsak ang nasusunog na kahoy sa balikat ni Gabriel na naging dahilan upang mapaso ang kanyang balat at mapatili siya sa sakit. Ngunit hindi niya binitawan si Althea. Mahigpit niya itong niyakap at pinrotektahan laban sa apoy.
Napadilat ng bahagya si Althea at nakita ang muka ni Gabriel na natatakpan ng uling at luha. Sa kabila ng panghihina, marahan niyang itinuro ang bag na hawak niya. Gabriel, ang bag, ang diusok ng lolo? Mahinang bulong ni Althea. Iligtas mo ang danggal ng ating mga anak. Tumango si Gabriel habang umiiyak. Iniligtas ko kayo, Althea. Patawarin mo ako sa lahat ng aking kahinaan. Pinuhat ni Gabriel si Althea pababa ng hagdanan habang ang mga bumbero ay nagsisidatingan na rin sa labas ng gusali. Nang makarating sila sa malaking lobby ng kumpanya, naroroon ang lahat ng stockholder, mga miyembro ng board at maging ang mga mamamahayag na nag-uulat tungkol sa sunog. Dahan-dahang inihiga ni Gabriel si Althea sa isang malambot na sofa sa lobby. Ngunit sa sandaling yon, napasinghap si Althea nang maramdaman ng isang malakas na agos ng maligamgam na likido na bumasa sa kanyang uniforme. Ang kanyang panubigan ay pumutok. Sabay nito, isang napakatinding sakit ng contraction ang gumuhit sa kanyang buong katawan na naging dahilan upang mapatili siya ng malakas. Ang aktual na panganganak ay nagsimula na sa mismong lobby ng Villarreal Group sa harap ng lahat ng kamera at ng buong pamilya. Gabriel, manganganak na ako. Ang nagkakagulong tunog ng mga sirena ng pulis sa tapat ng Manila Central Hospital ay sumabay sa mabibilis na hakbang ng mga mediko na nagtutulak sa stretcher ni Althea patungo sa operating room. Sa kabila ng matitinding contraction na yumuinig sa kanyang buong katawan, nanatiling mahigpit ang kapit ng kanyang mga daliri sa kamay ni Tita Elena. Sa labas ng pinto ng delivery room, ang kaguluhan ng pamilya Villarreal ay tuluyan ng umabot sa huling yugto ng paghuhukom. Dahil sa emergency ng sunog at ang mabilis na paglipat ng mga miyembro ng board sa ospital kung saan isinugod ang asawa ng CEO, nagpasya si Ate Santos na ilatag ang mga ebidensya sa mismong silid-pulong ng mga doktor sa ospital na pansamantalang ginawang conference room. Sa harap ng mga naguguluhang stockholder at ng natitirang mga miyembro ng board ng kumpanya, inilabas ng abogado ang orihinal na diusok ng yumaong Don Alejandro mula sa waterproof na bag na nailigtas mula sa sunog. Mga kasamahan sa board, simula ni Ate Santos, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa seryosong katahimikan ng silid. Narito ang orihinal na habilin ni Don Alejandro. Nakasaad dito na kapag nagtaksil o nakipag-divorce si Gabriel nang walang mabigat na dahilan na inaprubahan ng board ang 35% ng mga shares ng kumpanya, ay otomatikong mapupunta sa isang trust fund na pamamahalaan ni Althea para sa pagpapalaki ng tunay na tagapagmana. At mayroon kaming hawak na mga dokumento ng audit na nagpapatunay na gumamit si Doña Pilar ng pekeng pirma upang bintangan si Althea ng pagnanakaw ng 15 milyong peso. Na ang katotohanan ay si Doña Pilar mismo ang kumuha upang ipambayad sa kanyang mga personal na utang. Habang ibinubunyag ang mga dokumentong may pulang selyo ng singsing ni Doña Pilar, isa pang malaking balita ang dumating mula sa Ninoy Aquino International Airport. Sa tulong ng mga ebiden, yang ipinadala ni Althea sa kapulisan bago magsimula ang pulong. Hinarang ng mga autoridad si Selena sa mismong Y boarding gate, patungong Singapore. Sa loob ng kanyang maleta ay natagpuan ang 3 milyong peso na cash at isang pekeng pasaporte. Sa takot na makulong ng mahabang taon, tuluyang bumigay si Selena at isinuko ang lahat ng kanyang nalalaman sa mga pulis. Hindi ako buntis. Inutusan lang ako ni Doña Pilar na magpanggap at gamitin ang ultrasound ng ibang babae upang mapuwersang ma-divorce si Althea bago pa man ihayag ang dyusok ng matanda. Ang nanginginig na confession ni Selena na agad na na-record ng mga pulis at ipinadala sa ospital. Sa loob ng delivery room, walang alam si Althea sa mga nangyayari sa labas. Ang kanyang buong mundo ay nakatutok lamang sa kanyang mga anak. Ang sakit ng bawat contraction ay tila nagpapakita ng lahat ng hirap, kahihiyan at dusa na kanyang binalikat sa nakalipas na 6 na taon. Sige pa, Althea.
Malapit na, nakikita ko na ang ulo ng unang sanggol. Sigaw ng doktor habang hinahawakan ni Tita Elena ang kanyang no na basang-basa ng pawis. Kaya mo yan, Althea, para sa mga anak mo? Pagpapatatag ni Tita Elena. Umiyak si Althea hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang matinding lakas na nagmumula sa kanyang pagiging ina. Sa isang huling matinding pag-ire, isang malakas at malusob na iyak ng sanggol ang pumuno sa buong silid. Kasunod nito, pagkalipas ng ilang minuto, ay isa pang iyak ang umalingaw-ngaw. Dalawang malulusob na sanggol na lalaki. Kambal. Nang ilagay ng mga nurse ang dalawang basang sanggol sa ibabaw ng kanyang dibdib, naramdaman ni Althea ang isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng kalayaan. Ang bawat hapdi ng kanyang mga sugat, ang bawat luhang pumatak sa Cebu, at ang bawat panlalait ni Doña Pilar ay tila naglaho na parang abo. Siya ay malaya na. Naligtas niya ang kanyang mga anak at naibalik niya ang kanyang sariling danggal. Sa labas ng silid si Gabriel ay nakaupo sa sahig habang nakasandal sa pader, umiiyak habang nilalagdaan ang isang formal na voluntaryong pag-amin sa kanyang mga naging pagtatakip sa mga kasalanan ng kanyang ina. Ibinigay niya ang papel sa hepe ng mga detect. Inamin ko ang lahat ng aking naging pagtatakip, bulong ni Gabriel habang nakatingin sa sahig. Handa akong harapin ang batas at isinusuko ko na ang aking posisyon bilang CEO. Wala na akong karapatang mamuno sa kumpanyang ito matapos ang lahat ng aking nagawa. Sa sandaling, iyon dinala ng mga pulis si Doña Pilar pababa ng elevator ng ospital upang dalhin sa presinto. Habang naglalakad siya na may posas sa mga kamay, pilit pa rin niyang isinisigaw ang kanyang kawalang sala. Pakawalan niyo ako. Ako ang nagtayo ng kumpanyang yan. Hindi niyo ako pwedeng tratuhin ng ganito. Gising na gising ang kanyang galit. Ngunit nang mapadaan sila sa tapat ng salaming dingding ng nursery, natigilan si Doña Pilar. Ang malalakas at masasayang iyak ng bagong silang nakambal ni Althea ay umabot sa kanyang mga tainga. Nakita niya ang dalawang maliliit na sanggol na dahan-dahang nililinis ng mga nurse, ang dalawang sanggol na nagtataglay ng perpektong mukha ng kanyang yumaong asawa at ng pamilya Villarreal. Napagtanto ni Doña Pilar ang katotohanan. Si Althea ay hindi kailanman naging baog. Siya ay nagdala ng dalawang tunay na tagapagmana na magpapatuloy sa dugo ng pamilya. Ngunit dahil sa sarili niyang kasakiman kasinungalingan at pagkamatapobre itinapon niya ang mga ito at sinira ang buhay ng sarili niyang anak na si Gabriel. Nang hina ang mga tuhod ni Doña Pilar at tuluyan siyang napaluhod sa sahig ng ospital habang umiiyak ng walang humpay bago siya tuluyang binuhat ng mga pulis palabas. Pagkalipas ng ilang oras pinayagan si Gabriel na pumasok sa silid ni Althea. Lumapit siya ng may takot at dahan-dahang tumingin sa dalawang sanggol na mahimbing na natutulog sa tabi ng kanyang asawa. Althea? Bulong ni Gabriel habang ang mga luha ay patuloy na dumadaloy sa kanyang mga pisingi. Salamat! Salamat sa paglitas sa kanila. Patawarin mo ako sa lahat ng aking kahinaan. Kung bibigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, maaari ba nating simulan muli? Tumingin si Althea kay Gabriel. Walang galit sa kanyang mga mata, ngunit wala na ring pag-ibig na natitira. Ang kanyang tingin ay puno ng kapayapaan at isang matibay na pader na hindi na kailanman mabubuwag. Pinalaya na kita, Gabriel. Malumanay, ngunit matigas na, sabi ni Althea. At pinalaya ko na rin ang sarili ko mula sa pamilya mo. Ang tanging ugnayan mo na lamang sa amin mula ngayon ay ang iyong obligasyon sa batas para sa suporta ng iyong mga anak. Hayaan mo kaming mamuhay ng tahimik sa Iloilo. Yumuko si Gabriel, alam niyang ang kanyang pagkakataon ay tuluyan ng naglaho dahil sa kanyang sariling karuwagan sa nakalipas. Tumalikod siya at lumabas ng silid iniwan si Althea na may yakap-yakap na dalawang anghel ng kanyang buhay sa ilalim ng liwanag ng bagong umaga. Ang banayad na hampas ng mga alon sa pampasigang buhangin ng Iloilo ay sumabay sa malilikot at malalakas na hagikik ng dalawang sanggol sa ilalim ng gintong liwanag ng lumulubog na araw.
Nakaupo si Althea sa isang banig sa tabi ng pampang habang pinapanood ang kanyang 6 na buwang gulang na kambal na sina Nathan at Noah na masayang naglalaro sa kanyang kandungan. Ang kapayapaan na matagal niyang hinangad ay narito na sa wakas. 6 na buwan na ang nakalipas mula noong magulong araw ng paghuhukom sa Manila. Si Doña Pilar ay kasalukuyan ng nagsisilbi ng kanyang parusa sa kulungan dahil sa mga kaso ng ludaw, fraud, falsification of documents at arson. Si Selena naman ay nahaharap din sa kaukulang parusa matapos makuha ng mga pulis ang mga nakaw na pera sa kanya. Ang kwento ng katapangan ng isang dating Yars na lumaban sa isang makapangyarihang pamilya ay naging inspirasyon sa buong bansa. Pagaman si Althea na yun ang opisyal na may hawak ng 35% ng mga shares ng Villarreal Group bilang tagapangalaga ng kanyang mga anak, pinili niyang manatili sa Iloilo. Ipinagkatiwala niya ang pamamahala ng kumpanya sa isang profesional at tapat na board ng mga direktor sa ilalim ng pangangasiwa ni Atty. Santos. Sa mesa ng maliit na klinika ni Tita Elena, nilagdaan ni Althea ang huling dokumento para sa pagtatayo ng Ramos Medical Foundation, isang institusyong ipinangalan sa kanyang ama, nagagamit ng mga dibidendo mula sa kanyang kumpanya upang magbigay ng libreng pangangalagang medikal at mga gamot para sa mga mahihirap na buntis na ina sa buong probinsya. Nang matapos siyang pumirma, narinig niya ang banayad na katok sa pinto ng klinika. Pag-angat ng kanyang mukha, nakita niya si Gabriel na nakatayo sa labas sa ilalim ng puno ng niyog. Wala na ang mamahaling sasakyan o mga bodyguard. Suot niya ang isang simpleng t-shirt at maong bitbit ang isang maliit na kahon ng mga laruang gawa sa kahoy. Matapos ang kanyang panunumpa sa batas at pagbibitiw sa kumpanya, nagsimulang magtrabaho si Gabriel sa isang maliit na kooperatiba ng transportasyon upang unti-unting maituwid ang kanyang buhay. Tumango si Althea bilang pahintulot. Dahan-dahang lumapit si Gabriel, may takot, ngunit may malalim na respeto sa kanyang mga mata habang nakatingin sa kambal. Marahan niyang inilapag ang mga laruan sa tabi ng mga bata. Salamat sa pagpapahintulot na makita ko sila, Althea. Pabulong na sabi ni Gabriel habang pinapanood si Noah na hawakan ang kanyang daliri. Nais ko lang siguraduhin na maayos ang kanilang kalagayan. Ang batas ay nagtakda ng iyong mga karapatan at tungkulin bilang ama, Gabriel, at rerespetuhin ko yan. Malumanay na sagot ni Althea. Maari mo silang bisitahin, ngunit ang ating kahapon ay nanatili na sa nakaraan. Ang mahalaga ngayon ay ang kinabukasan ng mga batang ito. Tumango si Gabriel, may luha ng pasasalamat sa kanyang mga mata. Sapat na yon sa akin, Althea. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon na maging isang totoong ama kahit sa malayo. Kinabukasan, ang maliit na simbahan ng Iloilo ay napuno ng musika at tawanan para sa binyag ni Nathan at Noah. Naroroon ang mga magulang ni Althea na may malulusog na mukha at puno ng pagmamalaki. Si Tita Elena naman ay abala sa pag-asika sa mga bisita. Ang buong komunidad ng mga mangingisda at mga magsasaka na dating tumulong kay Althea sa oras ng kanyang kagipitan ay naroroon din bilang mga ninong at ninang ng kambal. Matapos ang seremonya, bago magsimula ang salusalo, pumasok si Althea sa tahimik na silid ng klinika kasama ang kanyang 2 anak. Kinuha niya ang kanyang lumang stethoscope na ginamit niya noong siya ay nagsisimula pa lamang bilang Yars. Marahan niyang inilagay ang metal sa dibdib ni Noah pagkatapos ay kay Nathan nakikinig sa malulusog at malalakas na tibok ng kanilang mga puso. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang labi habang tinitingnan ang kanilang mga inosenteng muka. Lumaki kayong may busilak na puso, may katapatan, at higit sa lahat may dangal aking mga anak. Bulong ni Althea habang hinahalikan ang kanilang mga no. Huwag niyo kailanman hahayaang mabili ng ginto o kapangyarihan ang inyong pagkatao. Ang tunay na yaman ay ang pagmamahal na ibinibigay natin sa iba. Tumingala si Althea sa pader sa tabi ng pinto ng klinika. Doon nakasabit ang isang maliit ngunit napakagandang gintong krus.
Ito ang krus na ipinagawa niya mula sa natunaw na ginto ng kanyang lumang singsing sa kasal sa Cebu. Ang singsing na dati ay sumisimbolo sa kanyang pagkaalipin at kahihiyan sa ilalim ng pamilya Villarreal ay ginawa niyang simbolo ng kaligtasan at pagpapanibago para sa lahat ng mga pasyenteng papasok sa klinika. Lumabas si Alfia sa pinto, bit-bit ang kanyang dalawang anak sa ilalim ng malawak asul at mapayapang langit ng Iloilo. Ang bagyo ay tuluyan ng lumipas. Siya ay isang ina malaya marangal at handang harapin ang bagong simula ng kanyang buhay.